You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light in the
His goodness and His love. Kay ganda ng buhay, kay ganda ang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y napapatyag ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda ang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda ang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay gandaan ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay gandaan ng buhay kong taglay. Kay gandaan ng buhay kong taglay. Kay gandaan ng buhay kong taglay. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Morning, morning. It's a brand new day. Amen. And we have to thank the Lord. Hallelujah! Kamusta naman kayo, mga kapatid? Sige Amen. nga. O sige, tayo tayong lahat. Tignan natin kung alive Hallelujah. in Christ. How wonderful are your gifts to me. How good they are. How
How wonderful are your gifts to me. How good they are. I praise the Lord because He guides me. And in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, and nothing can shake me. One more time. How wonderful are your gifts to me. How good they are. How wonderful are your gifts to me. How good they are. I praise the Lord because He guides me. And in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, and nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence, and nothing can shake me. Di ako mayayanig, Di ako mayayanig, di ako mayayanig. Di ako mayayanig, di ako mayayanig, di ako mayayanig. Mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit. Sa mga pangako ng Diyos sa akin. Mababa. Oh, living in the presence of the Lord. Living in the presence of the Lord Ta-transpose ka talaga. is joy. Amen. Living in the presence of the Lord is joy. Joy? Joy. Living in the presence of the Lord is peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. Living in the presence of the Lord is joy, 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 joy. Living in the presence of the Lord is peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. You are all to me. Mama, dali, may prayer meeting si Arnold. You are all To me, my Lord, you are all to me, my Lord. You are all I'm praising you. me, my Lord. Ready? I'm praising you. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will. You are all to me. You are all to me, my Lord. 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 Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Iba talaga ang nagagawa ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Yan. Tayo po'y mananalangin muna. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Again and again, Lord, all honor and glory is yours. Salamat po sa buong isang linggo na you have been our everyday
help and your presence. Thank you, Lord, that is you are always with us. And today, be with us again sa mga salita mo na aming buhay. Manguna po kayo sa aming lahat. Lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Para po sa ating memory verse of the week, Psalm 16:11, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. Sa Tagalog, forevermore. Sa Tagalog, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. May awit tayo dyan eh. Ano? Awitin natin. In your presence, Lord. In your... Magkasundo muna kayong dalawa. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare. The heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa mga bawat area natin kahapon na talaga naman pong sinuportahan ang mga kabataan sa kanilang Amen. area. Yesterday, ang kanilang attendance ay 97. Oh. Excluding the core. So, Talaga. 100 plus sila kahapon. Thank you, Lord po, mga kapatid. Ganyan po lagi ang gagawin natin kapag ka merong fellowship yung mga kabataan. Kung gusto nyo po na mawalan kayo ng problema sa inyong mga anak, mawalan ng sakit ng ulo, dalhin sila kay Lord. Thank you, Lord. Ayan. Glory to God yan, mga kapatid. Okay, para po sa ating lesson for today, ating message for today, it is all about the presence of God. Second, ang scripture 2 na? Corinthians 6:16. Ayan, As basahin. God Himself has said, I will make my home with my people and live among them. I will be their God, and they shall be my people. Ayan ang Amen. ating pag-uusapan. 2 Corinthians 6:16. Opo. Kung papaano, nasa Old Testament temple po is a place where God's presence resided. Tayo naman ngayon na mga believers are the temple where God's Spirit dwells. So, na-elevate yung ating relationship or Oo. situation Di from na lang sa being templo. physical
And it is a spiritual, yan. Tama. Dati Amen. kasi, kailangan pumunta ka pa sa temple, hindi ba? To experience the presence of God. Ang maganda ngayon, mga kapatid, na experience nating lahat yan. Nasa atin na palagi. So, napaka-importante po nito na lahat ng mga mananampalataya ay laging nabubuhay sa presensya ng Diyos. Because the presence of God is what separates us, believers, from the rest of the world. Yun. Kasi without God dwelling among us, wala tayong pagkakaiba sa iba. Kaparehas pa rin tayo nila. And we are not going to make it without the presence of God. Kailangan, ano natin yun, sapul natin yun, mga kapatid. Gusto nyo po ba na mag-work ang Panginoon ng mga himala sa buhay natin? Siyempre, gusto natin yan. Then, mga kapatid, take His presence with you wherever you go. And let the presence of God lead you. Kung gusto mong managumpay ka palagi sa buhay mo, take the presence of God with you and let the presence of God lead you. Tama. Oo. Meron napakahalagang ano dyan yung God's transcendence, yung kanyang attribute. Yung sa presence ni Lord, kailangan intentionally o focusing on God's transcendence, nature, attribute. Tama. Siyempre, iba yung eminence or immanence. Ito, aware ka sa God's transcendence. Gusto mong maipaliwanag yung God's transcendence? Ano to? Pakinabang. May mga awitin tayo dito Kanta ni Minister Ernie, kanta ni Sister Sally. So, alamin nyo mga kapatid at pagpapatuloy, Sister Ribeb. Ayan. So sabi ko nga po sa inyo, let it lead you. Maimportante yung ang presensya ng Diyos ang mag-lead sa atin. Ang ibig sabihin nito, kailangan the presence of God is ahead of you, not behind you. Yeah. Oo, dapat yun ang nangunguna. We just follow. Hindi ikaw ang mauuna. Oo. At pagka ganun ang naging pamumuhay po natin, sabi ni Pastor kanina, ma-elevate yung ating pamumuhay, yung existence natin, hindi lang basta natural existence lang. Supernatural existence ang nangyayari sa atin. Kaya nga, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, yun ang mga bagay na nangyayari at nakikita ng mga tao na namumuhay sa presensya ng Diyos. Kasi elevated ka into a supernatural existence. Hindi na lang parang natural. Kaya nga, lagi nilang sinasabi, kakaiba yung mga Kristiyano, no? Kakaiba. So, the presence of God makes you come out of our old life. Nawawala yun. Napapalitan. Kaya ngayon, nakakapamuhay ka na in the newness of faith. Ngayon, mga kapatid, si Lord, hindi niya kailanman ifo-force ang presence niya upon anyone. Hindi siya mag-i-intrude sa isang tao which does not desire or which do not desire His presence. Hindi siya mag-i-insist. Sabi ko nga sa inyo, hindi gate crusher ang Diyos. Pero, pag inalaw mo siya, lagi kang samahan ng presensya niya, yung buhay natin, mga kapatid, isa-separate niya talaga tayo sa karamihan. Meron kasi tayong free will, Oo, kailangan So, intentionally focus first and foremost, kailangan with full conviction yung God's transcendence. It is an aspect ng God's nature na He is above and beyond the created world. Yung kanyang attribute na omniscience. So that will make you aware that He knows, He sees you, and intentionally focus on God's transcendence attribute
ang daming magiging benefit sa atin and she will continue. niyo, Sabi nga, mabilis lang, yung na-elevate yung life parang sa physical, sa spiritual kasi you are living in the spirit, not on the old nature. Ano? Amen. Alam niyo po ba, without God's presence sa buhay po natin, mga kapatid, it will be useless to attempt anything. Alam niyo bakit? It is God's presence who will empower us dito po sa mga tinatahak natin sa buhay natin. So, kailangan, kung gano'n siya kaimportante, kailangan po i-cultivate natin yung ating attentiveness to God's presence. Bakit po sinabing attentiveness? When you say attentiveness, tingnan natin ang meaning ng attentiveness, ha? The action of paying close attention to something. So, yan ang i-cultivate natin. Alam nyo, ang Diyos ay laging nasa kalagitnaan natin. Hindi lang tayo aware palagi that He is in our midst always. Ang scripture po, nire-reveal nito yung deep desire ng Diyos to have fellowship with us. Tapos, yung desire po ng human nature natin or human soul natin for a relationship with Him. Ang totoo nga nun, God took the initiative by His grace to seek and draw us back into a personal relationship sa Kanya na umabot pa sa pag-offer niya ng buhay ng nag-iisa niyang anak. Just to bring us back to Him para magkaroon tayo ng close relationship kay Lord. So, hindi po tayo niligtas ng Diyos para lamang mawala ka dun sa pagkakasala. Isa na yon. Pero ang desire ng Diyos, iniligtas ka niya, kinuha ka niya diyan sa kinalalagyan mo dati to have fellowship with you. So that we can experience His presence. Kasi alam nyo, kailangan po talaga nating magkaroon ng relationship with God because as human beings, mga kapatid, napansin niyo po ba na tayong mga tao, we are a social being kasi. Kailangan natin ng relasyon sa ibang tao. Tignan niyo ang mga bata at ang mga teenager, hindi ba? Nag-a-attempt sila to satisfy that need for a relationship when they seek approval and acceptance sa mga peer group nila. Kaya nga, ang mga kabataan, yung mga magulang, binabantayang mabuti. Kasi sa sobrang pangangailangan nila ng pagsisik nila ng approval, baka mamaya kung kani-kanino sila mabarkada. Sama ng sama kung kanino, hindi nyo po mapipigilan ang mga bata at mga teenagers sa ganyan. Kasi nandun sila sa stage na nagsisik talaga sila ng relationship. Kaya Kasi, pala dun sa 2 Corinthians 6:14, pababa, kaya 16, parang hindi ka dapat equally yoked, Tama ba, Beb? oo. Oh, amen. Kasi nga, lahat po tayo ay may need ng approval and acceptance from others. Tignan po ninyo, maski naman ng mga adult, di ba? They look for satisfaction. Halimbawa, sa work natin. Gusto natin nag-excel tayo para tanggapin tayo ng ibang tao. Totoo po no, ang pinaka-main reason why we want to excel is for us to be accepted. Yun ang unang-unang reason. Secondary na lang po yung para tumaas ang sweldo ko, para ganon. Ang totoo, we want to be accepted. Bakit tayo sumasali sa mga organizations? Ba't tayo nagka-club membership? Ba't tayo nag-church? Kasi nga, gusto natin ng relationship. At, alam niyo po ba na sa mga casual na nakikilala natin, nagsisik din tayo ng approval? Halimbawa, sumakay ka ng jeep, sa driver, hindi ba? Sa mga konduktor, may binili ka ng something, kakausapin mo yung tao, hindi ba? So, maski sa mga casual na contact natin,
nakakasalamuha po natin, lumalabas kahit papaano yung craving natin for a relationship. Ngayon, ang mga tao kasi who do not find those kinds of relationship, nagsasuffer sila sa depression, introversion, loneliness, and isolation. Pag hindi mo kasi nakuha yung approval na hinahanap mo, sa tao pa lang to, mga kapatid, ha? Oo, nag-ano ka, ina-isolate mo yung sarili mo, bigla kang mag-withdraw ka sa karamihan kasi hindi na fulfill yung need mo for a relationship. So, ito pong aspect na ito ng presence ng Diyos or yung ating need for relationship sa iba ay nakita ko sa experience ni Doc Mon na na-experience na rin naman natin. Pinag-uusapan natin dito, living in the presence of God or being attentive to God's presence. Ine-example ko lang po ito sa tao. Kasi para ka mapunta sa presence ng isang tao, you have to be present. Tama? Siyempre. Obviously, di ba? So, kailangan mo rin ng relationship with that person to experience His presence. Kasi, alam mo pumunta ka sa bahay nang di mo kakilala. Di ba? Oo, magkakaroon lamang, you will be served with the presence of that person kasi may relationship ka with that person. So yung need for relationship natin, nakita ko ito sa experience ni Doc. Si Doc Mon ay merong kaibigan na doktor na resident doctor ng Amanpulo before. Alam nyo naman kung magkano ang Amanpulo. Noon-noon pa, ang alam ko, 75K ang pinaka-sale na per night, per person ng Amanpulo. Sale na yon. Isang tao lang yon. Wala pa yung chartered plane na fee. Excluded pa yun, nasa $400 to $500 daw yun. Pagka, i-charter plane ka doon. Kapag nakakarating, gagastos ka na ng almost 30,000, hindi ka pa nakakarating doon. Ngayon, nagbakasyon yung resident doctor ng Amanpulo. Ang tinawagan niya si Doc Mon para pumalit sa kanya. Nituwan-tuwa siya. Hindi lang yun isang beses na ulit. Naulit pa yun ng 3 beses. Sabi ko, Doc, grabe siguro yung ganda niyan, Kasi ang mahal-mahal eh. Ayon sa kanya, kaya raw pala mahal yun, bago ka pumunta doon, inaalam daw ng Amanpulo kung ano ang mga favorite mo. Pati yung favorite scent mo. Para pagpasok mo daw ng kwarto ng Amanpulo, yung scent na yun ang maamoy mo. Tapos, halimbawa pumunta ka sa beach area, mayroong sumusunod sa'yo, may dalang towel. Oo. Tapos, pagkagaling mo ng beach at aakyat ka na, meron doon na panghugas ng paa, may orchids yung dahon. Para panghugas mo lang ng paa. Para mawala yung buhangin sa paa mo. Ganun daw doon. Di sabi ko, Dok, baka naman sabihin mo, I will bring my assistant with me next time. Sabi ko, bring Dr. Bartolome. sabi ko siguro, ang saya-saya dun mo, Dok, no? Kasi ang ganda-ganda. Inano niya, Hindi naman ka doktora, di ba? Hindi ako doktora. Doktorang kwak-kwak. So, hindi, joke lang yun. So, parang in-explain niya, parang hindi in-explain, pinicture niya sa akin kung ano yung itsura, kung ano yung mga gawain doon, bakit siya ganun kamahal, ganun. Sabi ko, grabe rin, no? Ang galing-galing siguro, no? Sabi ko, di ko gustuhin mo na bumalik doon. Alam niyo, sagot niya sa akin, hindi rin. Sabi ko, bakit? Umayaw na siya eh. Sabi ko, bakit ka umayaw na? Sabi niya, hindi rin masaya kasi I do not have someone to share it with. Ayun. So sabi niya, sana man lang masama ko sila mami. Sabi niya, yung mga kapatid ko. Kaya sinabi mo, ikaw muna, gano'n, sama ka. Hindi mo rin sinabing kasama ako?
Hindi, siyempre, nakikita ba nila ako nang wala ka? Okay. Kasi ano tayo, Genesis Oo. 2:24. Oo. Okay, Tignan mo nga, okay. pati sa damit, oh. Napansin ko, mas malapad pala ako kaysa kay Pastor. Gusto niyong, Oo nga, kwento? nag-agree ka Gusto niyong naman, kwento? ikaw talaga. Ito may kwento. It's a relationship. Nung isang araw, hindi namin alam pareho. Yung pantalon ko suot niya, yung pantalon niya suot ko. Sabi niya sa akin nung isang araw, nagkwento na tuloy eh. Sabi niya, babe, di ba masikip yung pantalon ko? Sabi ko, hindi, ang ganda nga eh. Okay. Kasi dahil maliit na yung legs niya, pag ang pantalon niya maluwag sa kanya, mukha siyang may sakit lalo. Alam mo yung pantalon na walang laman? Huwag naman. So sabi ko, Ano lang, tall, pagka maliit ang tall na sabi ko, muna. Huwag hindi, sakit. maganda nga yan. Sabi ko. Tapos, nagpantalon din ako. Tapos sabi ko, bakit may panyo ng lalaki tong bulsa ng pantalon ko? Sabi ko So, ganon. naglaba ka na hindi mo Tinanggal tinitignan ko. pala. Hindi, nilagyan mo na. Nilagyan ko Kasi na ng nakasampay ng doon ano. sa upuan ng dalawa. Dahil nauna siya nag-base, sinuot ko. Sabi ko, pumayat na ako, malawag ng konti yung pantalon ko. Malaman-laman namin, nagpalit pala kami ng pantalon. Suot niya yung pantalon ko. Yun sa relationship, sabi nga, pagka parang hindi mo ma-share yung someone, yung ano mo, yung blessing mo. Pero, kasama mo naman si Lord. He is always present. Di ba? Parang Hindi. sabi mo. Ang inaano lang doon is our need for relationship. Ayan. So, as much as we need relationships with other people, mas lalo nating kailangan ang relationship with God. Kasi, siya yung creator natin. Yes. Nung ginawa tayo ng Diyos, merong space, lagi ko itong nasishare kahit sino yung nakakausap ko, merong space na inilaan ng Diyos sa puso natin na only God can feel. Oo. Kahit na anong itry mong pangpuno dyan, it will never be enough. Yun. Palagi kang parang may kulang. Kaya nga umabot ka man sa pinakatuktok ng tagumpay, hanggat hindi na pupunuan ng Diyos yung space na yon na exclusively reserved for Him, pakiramdam mo, kulang ka pa Kaya nga, rin. Beb, doon sa 2 Corinthians 6:16, sabi doon, my people, sabi, kasi yung identity natin, ang sinasabi doon, we are a child of God. Kaya sabi ron sa 2 Corinthians 6 na binabasa natin. Yes. Tayo'y people of God. Just like Jerusalem, Oo. the city of God. Oo. Tayo. Where Ngayon, God dwells. Ayan. Oo. So, nireveal na ng Diyos sa atin yan. No? There will never come a time, mga kapatid, when God is not available. Alam niyo po ba na kailangan nating i-recognize na ang Diyos is indeed present and active in our world today. Alam niyo hindi tama yung salitang, grabe no, dumating ang Diyos kanina sa worship natin. O kaya, nakaabot tayo kanina sa presence ni Lord sa worship natin. Hindi pala yung tama. Ha? Hindi tama. Pero siguro ang ipinaabot lang ng mga nasa congregation, the elevated experience na na-touch ng presence ni Lord. Depende rin kasi sa puso ng mga nandun. Ano? Pero kasi yung statement po na yon can distort the process of perceiving God's presence. Na kapag ka hindi tumayo yung balahibo mo, wala si Lord okay. doon. God is... Na kapag ka hindi ka naiyak sa worship, hindi ka umabot sa presence ng Diyos. Kasi ang presensya ng Diyos sa atin is 24/7. Ayan. And it is not based sa ating effort. Kasi si Lord, omnipresence. Present everywhere and every time. God's transcendence. Yun ang sinasabi mo kanina. Understanding and focusing na He is there. Oo. He is with us.
Kasi yung iba sabi, na-elevate na temple na tayo ng Holy Spirit eh. kasi pinangakuan niya po tayo, napakaraming pangako bago siya mag-ascend into heaven. Sabi niya, I will always be present with you. Ha? Paano yun? Aakyat ka na. Papadala ko yung spirito ko. So, ang Diyos palaging present. Tayo lamang ang hindi nakaka-recognize at hindi attentive sa presence niya sa buhay natin. So, wag nating gagamitin yung mga ganong statement, mga kapatid. Kasi, unhealthy theology raw yun. Kasi para bang, ang presensya ng Diyos parang kabute. Pag mabait ka, nandyan yung presence niya. Oo. Pagka may ginawa kang kasalanan, wala na yung presence ni Lord. Si Lord, God knows. God knows kahit nga ano ginagawa mo eh. Nandun si Lord eh. Kaya nga, for some people, very intimidating yun. Kasi, naku, kahit pala nung ginagawa ko, nandyan si Lord. Pero, So that will make you aware of God's presence kasi kita niya. Kaya sa iba, there is fullness of joy, peace in the presence of God. But if you are in a situation, a place, or an emotion that is contrary to the will of God, it will, by the grace of God, convict you to repent and go back to God. Parang oo. ganun. Yung iba kasi sasabihin mo, pag taimtim ang panalangin mo, maybe the Holy Spirit will show up. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Yung presensya ng Diyos, hindi ganun. Di ba? Yung po mga ganun kasing statement, parang natatandaan nyo ba si Elijah? Nung may nakikipagpaligsahan sa kanya, sabi niya dun sa mga sa 1 Kings 18, sabi niya, lakasan ninyo yung nyo, pagsigaw nyo, baka natutulog ang Diyos nyo. Nang magising naman para mag-show up. Kaya Lord, hindi ganun. Si Lord, hindi mo kailangan gisingin. Ikaw nga ang the protector of Israel never dozes nor sleeps. Pwede ko mag-share? Okay, Beb, share. Ito, meron kaming napag-pray. So, ang kanyang sharing ay nakakapagsabi siya ng mga tungkol sa ating Panginoon Diyos. Pero sa kanya, parang hindi niya matupad at lagi siya nag-fail. So that is the situation. Tapos, nasa ospital. So, na-share. Gusto mo ituloy na yung realization niya. Kasi, there are times na parang sa situation, parang meron palang pag umiidad ka na, parang gano'n, umiidad ka na, siyempre, pa-retire ka na sa workplace. Tapos, parang unfairly treated and pains and sorrows sa kanyang workplace. And then, the human nature is nabubuhay sa kanya at sa isang banda naman, nakakapagbigay siya ng counsel ng salita ng Diyos, pero siya mismo parang nag-fail siya. And then, we come to a point na yung nadama at nasabi at naisip, sabi ko, hingi ng tawad at maipag-pray ang mga pinagtatrabahuhan at mga kasamahan. Kung meron kang nasabi na maaaring nag-ignite ng negative feelings sa mga kasamahan,
Kasi tayo, sa relationship, tayo as a Christian, kasi God dwells in us. So, kailangan magpo-foster tayo ng encouragement and support in witnessing to our faith so that they too will see Christ in us. Ayun, ha? Sa mga relationship, dapat mag-encourage, magbibigay ng support sa ating pananampalataya kasi makikita nila eh. So, yun ang aming nasabi sa kanya. Pero siyempre, dun sa feeling na unfairly treated at hindi na value yung service at meron pa siyang kasamahan na para bagang mas nakakaiyak ang pangyayari na nakarga niya yon. Tapos siya ngayon ang may dala-dala ng mga bagay-bagay na yon. Parang pwedeng masabi mo na justified yung iyong emotion and the words that was uttered or perception that was instilled dun sa mga workplace na kasamahan. Ang sabi ko, hingi ng tawad para na kay Lord tayo. Alam niyo, pagkaraan, hindi malaman kasi kung ano yung kanyang sakit. Walang ano-ano na ospital. Ang sabi namin, sige, paglabas mo, magkita tayo sa fellowship. Sabi ko. So, malayo yung fellowship na pupuntahan natin. Sabi ko, punta ka doon. Alam nyo, lumabas ng ospital, pumunta ron, andun silang mag-asawa at nagpatotoo ng kabutihan ni Lord. So, yun yung relationship na yung true identity natin na we are God's people and we must support and encourage others to connect with of our faith that will bring glory to God on how we behave and act and words that was spoken. Sabi ko, gawa ng ihingi mo na ng tawad tapos ipag-pray yung may-ari ng company na that the Lord will be in control para sa kapakanan ng lahat. Tapos, naiba na yung countenance. So, yun yung sinasabing tayo ay elevated na yung ating life kahit na sa tingin natin ay parang ganon. Sabi kasi niya magaling lang minsan magsalita pero yung na-realize din niya kasi ang bigat nung dala-dala So, habang nag-sharing, yun ang nasabi namin na hingi siya ng tawad. Parang kung tutusin, ako pa? Samantalang ganun ang nangyayari sa amin, tsaka sa mga kasamahan, ganito magiging kaganapan. Tapos, pero hindi naman siya nag-dili-dali. Nung umalis na kami, ayon sa kanyang sharing, nag-reflect siya on what transpired dun sa conversation. Actually, it is spiritual conversation in nature. So, magiging aware ka rin kagad. Although, pwedeng my opinion, the way I see it, but how God views the situation was we shared the Word of God na merong kapangyarihan. Yun. Amen. Okay. Yes. Thank you, Lord. So, alam niyo si King David, mga kapatid, pag binasa niyo yung buhay niya, makikita niyo po na palagi siyang may attack from various sides. Pero, ang maganda sa kanya, laging ang sinisik niya, yung presence ng Diyos. Alam niyo ba na hindi pupunta si David ng laban nang wala ang presensya ng Diyos sa kanya? Hindi lang si Haring David.
nung unang panahon, hindi pupunta sa gera o labanan ang mga sundalo o ang mga warrior kapag hindi nila alam na nandun ang presence ni Lord sa kanila. Natatandaan nyo sa Psalm 139, may kanta tayo dito 7 to 10. Sabi, where can I go? Kay Sister Sally, tsaka kay Minister From Ernie, your he is there. spirit. Yes. Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed on the depths, you are there. From the top. May kasunod pa yon. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, your hands will guide me and hold me fast. You were always there for me, Jehovah Shammah. God is there, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Rapha, my healer, Jehovah Elyon, the Most High God. ang presence ng Diyos. Yes. Pinag-uusapan natin dito, no, mga kapatid. Andyan siya. Nandyan siya palagi at aware si David doon. So, mga kapatid, kailangan maunawaan natin that the presence of God is not something we create by our effort. Hindi yan parang genie na kapag kinaskas mo yung lampara, ma-experience mo yung presence ng genie o ma-experience mo yung presence ni Lord. Hindi po yan kasi ang presence ng Diyos is God's gift to every one of us independent of what we do. Nandyan siya. Ang totoo nun, laging binabanggit ni Pastor, sa sinapupunan pa lang, sa conception pa lamang, God is present na agad. God is involved. Oo, present na talaga siya, mga kapatid. So in reality, God is already present. Tayo po ang nangangailangan to be awakened to God's presence. Pero yung presence niya, nandyan na po, mga kapatid. Very comforting ito sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. But very intimidating nga doon sa mga tao na ayaw i-acknowledge ang presence ng Diyos. So God is always with us. We just need to recognize it. Kasi ang Diyos na minsan ang kumikilo sa buhay natin, pero ayaw nating i-recognize. Lagi nating ina-attribute sa ibang bagay. Halimbawa, uy, gumaling ka na pala. Parang alam nyo ba, na-correct din ako dito. Kasi, 2 araw na, kasi pumunta kami ng hospital, nag-pray over. Tapos, pag sabi ko na, face mask tayo. Pagkakuha ni Ana, nakuta, isa na lang pala yung face mask natin dito sa sasakyan. Binigay ko kay Pastor. Sabi ko, mag-face mask ka. Sabi niya, ayoko, ako lang, wala ka. Sabi ko, di bali na, mas malakas ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ayoko, pagka wala kang face mask, hindi na ako mag-face mask. Di ba, sweet ni Pastor? Pag nagkasakit ka, magkakasakit na rin ako. Hindi niya sinuot. Alam niyo ba, pagka uwi namin galing ospital, nung gabi, kumati yung lalamunan ko. Kumati talaga. Alam niyo naman ako, di ba, puro natural lang ako. Nag-ano naman ako ng bawang. Kumain na naman ako ng bawang. Tapos, nag-spray ako nung Camilosan. Tapos kahapon, ang sakit talaga nung ko. Tapos sabi ko, parang mainit na yung lumalabas sa ilong ko. Sabi ko kay Pastor. Kaya kahapon, medyo talagang yung lalamunan ko.
may nag-birthday na isang sister natin, 90th birthday niya. Sabi ko, meron bang hilaw na bawang doon sa buffet? Sabi ni Ana, meron ta. Kuha mo ko. Talaga nag-ano ako ng mga bawang kahapon. Tapos nung pauwi na kami, naalala ko itong pinag-aaralan. Sabi ko, parang nakalimutan ko ang presence ng Diyos. Ina-attribute ko yung kagalingan ko sa bawang. Sabi ko, Masama ba yun? hindi. Kasi sa- Hindi, oo, kasi sa parang nakapagpagaling sa akin, bawang. Healing only comes from the Lord. Ginagamit hindi. lang niya yung mga... Merong kasi doon sa Bible na Ezekiel 47 na nagiging healing din yung mga herbs. Hindi, walang problema doon. Okay. Pero ang nangyayari kasi kasi kahit na magte-take tayo ng ganun, it is still God who will use those, kung ano man yung ginagamit mo, to heal you. But healing comes from God alone. Amen. Nakalimutan Okay. kong i-attribute kay Lord yun. Anong sabi mo? Pag-pray mo ako, nakalimutan ko, gano'n. Oo, tapos sabi niya kapos, sabi ko, hindi mo kasi ako pinagpe-pray. Sabi ko sa kanya, sabi niya, pinag-pray niya ako Hindi, kasi kahapon. malakas ka naman eh. Ayun na nga. Hindi, pinagpe-face mask niya kasi pag magpe-pray over. Nakakalimot syempre, kasi tayo. Oo, Oo. hospital eh. Kaya lang, isa lang. Andun din sila Mr. Otten at si Ana. Kaya sila rin, si Otten din, parang makati-kati rin. Doon sa Pero hindi sabi- naman siya nagsabing, ikaw na lang, pastor, kasi ano ka na, senior ka na. Kami, malalakas. Hindi, ako lang nagsabi, sa'yo na lang kasi mas malakas ako Ayan, sa'yo. sagot ko. Kasi sa aming dalawa, hindi kasi ako sakitin. Nasa genes ba namin? Sakitin ba ako? Parang, Huh? madali kang mahawa dati. Hindi, meron na akong iba na yung lifestyle. So nakalimutan kong i-recognize yung presence ng Diyos. Ina-attribute ko sa ibang bagay, no? Parang ina-attribute ko sa ibang bagay na dapat kay Lord. So kagabi, mingi ako ng sorry kay Lord. Tapos alam nyo, Yun lang? Yun lang. Paggising ko ng umaga, wala na yung kati ng lalamunan yung ko. pag-pray ko, walang effect. Yun nga yun, pinag-pray Oh? mo nga ako. Hindi Hindi. ikaw yun, si Hindi Lord ako yun. Nasasabi ko So, lang, ay, mali. sabi ni C.S. Hindi Lewis, yun. Oo. we may ignore, sabi niya, but we can nowhere evade the presence of God. Pwede mo siyang i-ignore. Pwede mo siyang hindi pansinin, pero hindi mo siya matatakasan. Kasi God is always there. Sabi niya, the world is crowded with Him. Kahit saan ka pumunta, kaya nga omnipresent eh. He walks everywhere incognito. Ano yung incognito? Another word for incognito, hindi invisible. Disguise. Yun, in disguise. So, oo. Tapos, sabi niya, the incognito is not always hard to penetrate. The real labor is to remember. Sabi niya, to attend to God's presence. Yun nga yung attentiveness. Intentionally Wait focus. lang. Oo, Sabi tama, niya, oo. in fact, to come awake, sabi niya, still more to remain awake. Ibig sabihin niya, kailangan, yung pagiging attentive mo sa presence ng Diyos, hindi yung sa araw lang na to, bukas hindi pwedeng ganon. Always. Kaya nga sabi doon yung focus doon sa intentionally on God's transcendence. Oo. Magpo-focus ka talaga. Yun ang for me, hindi naman talaga ganun kagad eh. Not until na merong something happen, then you will go back to your spiritual senses. Then it will either move you to repentance, correct things that are not correct, of course, and then you will draw near to God again kung ma-move ka sa repentance. So, if you make mistakes or error, still, mag-U-turn ka, going the right way. Kaya nga doon sa Psalm 16:11 yun eh, the path
kung yung ating word for today, yes, yung daan, yung direction, it will give you strength and direction. Babalik ka because tayong mga believers, because we have accepted our Lord and Savior personally, we are the temple of the living God. Parang bigat naman yun. Temple tayo ng living God. Para bang tatangos ba ilong mo dyan? Tataas ba ang kilay mo? O malalagay sa ulo mo? Hindi. It will make you na a privilege na masabi doon sa 2 Corinthians 6:16 tsaka sa 1 Corinthians 6:19 din hanggang 20 na binili ka ni Lord. You are valuable. Nananahan ako sa iyo. And then, salamat po Lord. And that, yun, ang ma-realize mo na the Lord is present always in your life. Oo. Kasi alam nyo mga kapatid, yung mga Old Testament leaders po natin sa pananampalataya, recognize nila yung importance of God's presence sa kanilang pamumuno, sa kanilang buhay. Imaginein mo nung sabihin ni Moses na kay Joshua na ikaw ang magdadala sa mga taong yan sa promised land, hindi ako Sabi ni Moses, ikaw. Tignan po ninyo yung pakiramdam, ikaw yung sabihan na ganon. Hindi ba? Pero dahil ang pangako ng Diyos kay Joshua na I will be with you. Do not be discouraged. Sabi doon, do not be afraid. I will be with you. Sapat na yun. Isang salita lamang ng Diyos, I will be with you. Okay, go. Pwede na. So tayo rin, mga kapatid, huwag tayong susugod kung saan-saan na hanggat hindi mo na-recognize na God is with you kasi yung presence ng Diyos will make all the difference sa lahat. Sasabihin mo sa akin, sister, yan na may mga significant leaders ng Old Testament. Paano naman tayo ngayon? Normal people lamang. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, si Kristo bago nag-ascend to heaven, pinangakuan din niya tayo sa Matthew 28:20. And surely I am with you always to the very end of age. Laging sisik natin ang presence ni Lord. Kaya nga, every moment, parang pag tinignan mo, laging nagko-communicate ka kay Lord through prayers, through the scriptures, through your quiet time. Kaya nga minsan, paglabas mo pa lang, Lord, lalabas na ako ng pinto pa lang. O kaya, Lord, salamat sa paggising. Lord, yung mga makakasalamuha ko, kasi yung ating relationships doon sa 2 Corinthians 6 nga na pinag-aaralan natin, our relationship should encourage and support yung mga tao na makikita yung pananampalataya natin. Di ba? Dapat laging ganun nga, di ba? So, kailangan lang po talaga natin i-cultivate yung ating awareness. Awareness of God's presence. At hindi po to suggestion na if you have the free time or if you have nothing better to do, might as well makinig ka sa Diyos. Hindi, mga kapatid. Meron ditong urgency na kailangan attentive ka sa presence ng Diyos. And yung sinishare ni Pastor kanina is one way of parang evaluating yourself kung ikaw ay laging namumuhay sa presence ni Lord. Yung lahat na lang, kinakausap mo siya, naglalakad ka, kausap mo siya. Parang, nakaupo ka sa jeep, kausap mo siya. Parang dahil sa we are surrounded with so many responsibilities, demands, pero stewards tayo. So yung ating choices should always, by God's grace, na will bring honor to God. Ang hirap naman, parang pag inisip mo. Ang totoo, hindi naman siya ganun kahirap.
Pero aware ka nga. Yun ang Oo. kailangan, attentiveness to the presence of God. Natutuwa nga ako sa mga tao na munting kibot, Lord, kinakausap si Lord. Nung isang beses, natatawa nga ako kay Sister Joy. Sasabihin daw niya bago siya mag-anon. Pag nagbo-bowling kami, kung saan kasi pumupunta bowling niya, sabi niya, Lord, pahingi naman ako ng isang strike. Si Bong ganun din. Lord, pa-strike naman. Yung Ay, bang- meron yung bang- akong oh, wait lang. kwento dyan. Sige, Oo nga, sandali minsan lang. sabi ko, totoo yun. Minsan sabi ko, Lord, pengin namang strike. Hindi ako nagbibiro. Tapos nakaka-strike. Pero sabi ko, parang sabi nga nung nandun sa Amerika, ay, pag nag-bowling tayo, walang prayer, ha? Kasi lugi kami. Hindi, totoo to. Totoo to. Kaya minsan, parang susubukan ko lang kung ako lang, sarili ko lang. Minsan sa 20 tira o 10 tira, nakaka-strike. Pero subukan nyo, sabi ko, Lord, pengin namang strike. Parang gano'n. Kasi minsan, sa ano lang to ha, sa sports, di ba, pag tayo, di ba, pagkakain ka lang, di ba? Di ba? Lord, ano naman, kahit na, ano lang, yung, basta yung gana, di ba? Parang gano'n, Lord, masarap. O medyo, di ba, minsan, Lord, kahit hindi mahal, pero quality or something, di ba? Di ba, hindi mahal, quality or something. Actually, ewan ko kung nagpe-pray ka doon, quality at hindi expensive. Alam nyo, wala ka ng bayad, quality pa yung pinuntahan. Di ba? Yung instrument, gagamit si Lord, pero kung meron ka naman, ikaw ang dapat. Parang, maisip mo ba yun na minsan, pagka meron ka napunta, ay, gusto na ito na kwan. Ay, pwede ito. Naku, parang meron kaming napuntahan. Ang halaga niya, 1,000 plus. Tapos naging 199. Sabi ko, kaya hindi, yun na nga, aware ka nga sa presence ni Lord. Manapalayo na ba tayo? Oo. Sige, balik na lang ulit tayo doon. Hindi, nakakatuwa lang, di ba? Pagka, at least meron ka naman na sobra, so naalala mo yung kung sino man yun, di ba? Di ba? Pero minsan sabi mo, hindi, madami na yan. Pero kahit na madami na, pag binigyan mo pala ng isang lapis, tuwan-tuwa. Oo, lapis. Dito na tayo sa presence ni Lord. Kasi aware ka. Ayun. So, kailangan maging attentive, mga kapatid. Look closely. Observe ka every day. Kasi doon mo namimit si Lord eh. If you are aware of God's presence, yun yung mga meeting natin with the Lord. Have you met the Lord lately? Kasi kung hindi ang sagot mo, then hindi ka attentive sa presence ng Diyos. Pag attentive ka. So, given this biblical reality ng presence ng Diyos sa buhay natin, ano ba ang itsura ng attentive? Paano ba ako maging attentive sa presence ng Diyos? Alam nyo, binigyan tayo ng illustration ni Moses sa Exodus 3:1-3. Sabi niya, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There an angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that through the bush, though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. So, pag tinignan mo, may mga principle na ibinigay sa atin si Moses dito sa scripture na to, kung papaano ka maging attentive sa presence ng Diyos, kung papaano mo ma-notice ang presence ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay mo. First, na-recognize niya yung unusual nature ng bush. Sabi niya, na susunog, pero hindi nako-consume.
Hindi Anong ibig nasusunog, sabihin nun? nagliliyab, hindi nakukonsume. Oo, nasusunog, nagliliyab, pero hindi nako-consume. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang siya basta tumingin tapos wala na. Madalas po, ganyan tayo sa buhay natin sa araw-araw. Nagbasa lang tayo ng Biblia, tapos tumayo na tayo. Pero ang tinuturo dito ni Moses, hindi po pwedeng ganun. Kailangan, wag kang aalis. Si Moses kasi, may nasusunog na bus, okay. Tapos alis ka na. Si Moses hindi nakukontento doon. Tayo rin, pagka po tayo nagpe-pray kay Lord, o kaya nagbabasa ng Bible, wag kang makontento. Binasa mo lang. Kailangan, lapitan mo. Tignan mong mabuti. Huwag kang umalis doon hanggat hindi mo nalalaman kung bakit. Yun, kay Moses. Bakit ito? Attentive, ano? Oo, ganun ang itsura ng attentiveness, mga kapatid. Ganun ang itsura ng attentiveness. Kumbaga parang kapag ka nagbasa ka ng Biblia, Lord, hindi ako titigil dito hanggat hindi mo ako binibless. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibless dito sa binigay mo sa akin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo nire-reveal kung ano ang gusto mong ipahiwatig sa akin dito sa word na to. Attentive, Ganun ang attentiveness. Meron akong karanasan. Mabilis. Kasi sa pagpunta natin sa presence ni Lord, sa gawain, meron nag-share. Pag-share niya, inuna niya si Lord kahit yung anak niya nasa ospital at may dengue. Tapos, narinig ko. Pero hindi ko napag-pray. So, narinig ko lang, pero hindi ako naging attentive na masabi ko pa lamang, mag-pray tayo. Pero yung mga iba naman na nakasalamuha natin o kahapon, kahit saan lugar, di ba? Pray na tayo. Kahit nasa saan lugar, di ba? Hindi mo na sinasang-alang-alang na maraming tao or something. Naranasan niyo ba yon? Nasa pag-share, talaga, let's pray. Attentive ka kasi dun sa mga sharing na naririnig mo sa mga kapatiran, di ba? Di ba? So, narinig ko yon. Kaya lang, nakalimutan ko pag-pray doon o kaya pag-uwi ko kagabi. Pero narinig ko lang. Kasi natutuwa siya. Wala naman akong magagawa. Si Lord, kaya uunahin ko, nandito ko ngayon for the glory of God. Kasi yung kanyang word ay 118 verse 26 ng awit na nandun din sa Matthew 23 sa 39. O tama, 39. O 37 to 39. Blessed are those who come in the name of the Lord. Nandun siya biglang, minsan, there are times na, siyempre, magbibigyan ka naman ng attention doon sa loved ones mo. Pero kung doon ka man napunta, di ba minsan, yung mind mo, yung whole being mo, biglang parang go beyond. Kasi, marirealize mo, Lord, kahit na wala ako doon, napapag-pray ka, di ba doon? So, yun ang living in the presence of the Lord. Ano? Okay. So una, ayun na nga po mga kapatid, i-observe mo pag wag yung parang mairaos lang. Hindi ganun. Hindi po ganun ang attentiveness. Sige na nga, mag-pray na nga, magbasa na nga. Kailangan, mayroon kang may ma-reveal muna sa'yo bago ka umalis doon. Ganun ang ginawa niya, inobserve niya, nilapitan pa nga niya eh. Pangalawa, kung mapapansin ninyo, itong experience na to ni Moses sa presence ng Diyos, it did not happen at work or sa church or sa fellowship o sa prayer meeting lang. Nangyari ito sa kanya habang siya'y nagtatrabaho. Nandun siya, di ba, nagtetend ng ng mga sheep. Ano yun? Nagpapastol? So, even in our workplace, as believers, yeah. Oo. So, ang presence ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang during services, during prayer meeting. Hindi. Kahit nagtatrabaho ka sa bahay, be aware of God's presence.
Kasi alam mo, nire-remind tayo nitong experience na to ni Moses na wag nating i-designate. Iyon. Mahilig tayong mag-designate lamang ng certain times, 'di ba? Kung kailan nandoon ang presence ng Diyos. Hindi po pwedeng gano'n na paalis-alis ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi. Huwag tayong mag-designate ng time para ma-experience natin or huwag tayong mag-designate ng times lamang kung saan mananatili tayo sa presensya ng Diyos. O pagka Sunday, kailangan attentive ka kasi kailangan nasa presence ka ni Lord. Hindi lang doon. Dito wala naman si Moses sa church eh. Wala naman siya sa fellowship. Nagpapastol nga lang eh. So, ibig ko sabihin dito, you can experience the presence of God kahit naglalaba ka, nagluluto ka, naglilinis ka kung saan, nakasakay ka ba ng jeep, hindi ba? Si Sister Auring na na-convert yan dahil yung Tres Marias, kahit nakasakay sila ng jeep, nagkakantahan sila ng kanta tungkol kay Lord. Narinig ni Sister Auring. Sabi niya, uy, ano ba yung kinakanta ninyo? Ganon siya na-convert. So, ang ano ko lang, be aware, be attentive of God's presence. Huwag kang mag-designate ng time kung saan ma-experience mo lamang ang presensya ng Diyos. Lagi na lang, ultimong kibot kay Lord, gano'n? Yes! Yun talaga yun. Baka mapunta Kasi ka na nga, sa... present everywhere and kahit saan and anytime. Si Lord, ang presence niya sa atin is 24/7. Nakakalimutan lang natin, hindi lang tayo attentive. Kahit nga nagbabanyo ka eh. Oo. Kaya nga intimidating to para doon sa mga tao na hindi nakakaunawa ng presensya ng Diyos. Wala na ba akong me time? Pagdating sa presence ni Lord, wala. Sakop lahat yan, mga kapatid. Body, soul, and spirit. All the time. All the time. And third, mga kapatid, hindi inignore ni Moses yung ipinakita sa kanya. Ganun ang, ulit ha, pinapakita po lamang ni Moses sa atin kung anong itsura ng attentive. Kasi sabi ko kanina, we have to be attentive of God's presence. Sa kanya, yung pangatlo, hindi niya inassume na baka inaano lang ako ng mata ko, dinadaya lang ako ng mata ko. Minsan, may ginagawa ang Diyos sa buhay nating mga milagro, pero laging sinasabi natin, baka nagkataon lang. Pag attentive ka sa presence ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay mo, ina-attribute mo sa presensya niya. Si Lord yan, si Lord yan. Di ba kahit ano nga lang matanggap natin, ay thank you Lord. Kaya hindi lang yan, si Lord pa rin. Oo. Yun ang taong aware of God's presence. Yun ang taong attentive sa presence ng Diyos na lahat ng nangyayari sa Kanya, maski yung dumadaan ng problema, si Lord pa rin yun. Meron ako i-share. Gusto mo? Hindi na. Sige. Sige na. Ayoko, ayaw mo na eh. Hindi. Isa practical na everyday life. So, pupunta kami sa isang imbitasyon na merong 90 years old. Eh, siyempre, 90, naku. Birthday niya. Gusto niya kasama niya ang Comfy family. Kaya, halos madami din mga taga-Comfy doon. At doon, meron akong nakatabi na 77 years old. Kilala niya tayo. Sila yung nasa Kogyo nung unang panahon. Sabi niya, kinukwento niya ang mami, ay, kilala ko kayo, ganito, kaya lang 77 na siya. So, kinuwento niya yung mga sila, Brother Hector, Sister Nina, yung mga Alice, yung mga ganon, katabi ko. Pero prior to that, paparada kami. Tapos nung paparada kami, malayo naman, merong mama na parang nagsalita na, parang dahan-dahan kayo kasi may lumalabas dito or something. Kasi masikip yung mga parkingan. Yung parang medyo ang dating, kakaiba. Eh, malayo naman kung tutuusin.
Pero siguro sa tingin niya, baka tamaan yung bago niya sa sasakyan or something. So, alam niyo ba yung mama na yon kasama dun sa loob? Eh kung, halimbawa, oo, bubukas ngayon si Otan. Buti na lang, hindi naman siya nagsalita. Ano ang sabi mo, Tam? Malayo po. Malayo pa po. Di ba? Yung aware ka sa presence ni Lord. Tapos bigla nung pagsarado ni Otan, baka malay nyo, buti na lang, baka malay natin, nandun nga sa loob. Nandun nga. Oo, pero dahil sa aware ka sa presence ni Lord, kahit na medyo ganun ang dating, hindi ka naman minsan nakaka-react ka. Oo, nakaka-react ka, pero sasabihin mo, sorry. Sabi lang ito, binuksan yung bintana, malayo naman po. So, yun. Tapos sinarado na namin, pumasok kami. Tapos, nung nandun na, kami pala yung mag-o-officiate nung sa birthday na pagdarasal. Paano na yun ngayon kung yung living in the presence of the Lord ka, aware ka every time, sa loob mo, wala naman nakakaalam. O kaya, bubusina mo, tapos biglang pag nakita mo, ikaw talaga, di ba parang ganon? Kinat mo ko, Tapos mami, makita mo, nasa prayer meeting pala, Oo, hindi, parang yung pang-araw-araw, pag binasa mo lang, mangingiti ka na aware ka sa presence ni Lord, na napipigilan ng presence. Kasi elevated na yung life mo eh. Amen, di ba? Pero alam nyo, it is not enough to be aware of God's presence. Living. Yun. Ito na nga, Kailangan living. you must live in the presence Aware of God. and living Maraming in the mga presence of tao, they are aware of God's presence, pero they do not act upon it. Yun. Aware ka naman na nandyan si Lord, ba't ginagawa mo pa din? Aware ka lang sa presensya ng Diyos, pero you do not act upon it. You have to act upon the presence of God para makuha mo yung benefit of living in the presence of God. Kasi kung puro awareness lang yan, tapos hindi ka naman nag-a-act, hindi mo rin mag-gain yung benefit ng presence ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, living in the presence of the Lord is joy. Ba't kinakanta mo yan? Wala kang joy. Aware ka that there is joy in the presence of God, pero you do not act upon it. Kaya kumakanta ka, nakasimangot. Kumakanta ka, malungkot. Ano yung susunod? Akala ko ba, living in the presence of the Lord is joy. Ang susunod? Peace. Love. So, mga kapatid, kailangan maging dito sa experience ni Moses, maging observant din tayo. Observant din tayo kasi sa presence ng Diyos, may mangyayari sa buhay natin na God wants us to notice. Hindi natin kasi pinapansin minsan. Halimbawa, nagkasakit ka. Uy, kasi ano ang panahon ngayon? Pero there are times na inaalaw kang magkasakit ng Diyos kasi dinidil ka niya. Kung i-attribute mo yun sa kung saan-saan, hindi ka aware. Hindi mo tuloy mag-gain yung benefit na, oo nga, Lord, sorry po. Lord, sorry po. So, kailangan maging attentive mga kapatid. Now, isa Baka pang... kasi namuhay yung lifestyle, wala sa kabanalan. Ang pamumuhay ay na-abuse yung katawan. Oo. Kaya nga dun sa 2 Corinthians 6 na pinag-aaralan natin, andyan yung relationship, andyan yung lifestyle, andyan yung witness natin. Alam niyo yung pinag-aralan natin nung last week, si Martha, perfect example of aware siya sa presence ng Diyos, pero hindi siya nag-act upon that awareness. Sino? Alam niya nandun si Lord. Si Martha. Alam niya nandun si Lord Di ba? Aware siya of the presence of Jesus Christ sa bahay niya. Kaya lang, mga kapatid, yung anxiety niya prevented her from enjoying Jesus' presence. Yun ang nangyayari sa atin. We are aware of God's presence, pero sa dami ng mga iniisip natin,
hindi natin na-enjoy yung presence na yun. Ganun ang nangyari. Pero si Mary, in-enjoy niya. Sinavor niya yung presence ni Jesus. Alam niya kung anong gagawin niya. At yun dapat ang maging posture natin on how to receive, yung receptivity natin sa presence of God. Ganun dapat yung posture natin kagaya kay Mary. Di ba? Minsan inattentive po tayo. Inattentive tayo sa need ng Diyos natin na maupo ka dyan. I-savor mo. Attentive tayo sa need ng mga tao sa paligid natin. And that will prevent us from enjoying the presence of God. Kapag ka masyado kang Nakatuon sa sarili mo. sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, na nakakalimutan natin yung pinakamahalaga sa lahat. At yun ang ginawa ni Mary. Kaya sabi ng Diyos, hindi na yun mananakaw sa kanya kailanman. So yung mga range of activities natin na ginagawa natin, alam nyo ba pati yung mga Christian activities natin will prevent us from enjoying the presence of God? Kasi napapagod ka na, nai-stress ka na. Kahit Christian activities yan, nakaka-stress din. Kapag ka pala ikaw ay na-stress na, maski sa mga Christian activities, that is a parang palatandaan na you are not in the presence of God na. Gumagawa ka ng mga bagay, ng mga ganyan, pero wala ka na sa presence. Ikaw ang wala. Yung presence ng Diyos nandyan, pero ikaw, umalis ka na, lumayo ka na. Yung activity natin, byproduct ng ating devotion with the Lord. Oo eh. Kaya Activity. nagkokos ng burnout yun eh. Kasi gawa ka ng gawa apart from God's presence in your life. So, burnout, byproduct yung ating service, of course, dun sa ating devotion, relationship with our God. Oo, Amen. oo. Amen tayo Alam dyan. nyo ba mga kapatid, napakahirap naman talaga nung task of paying attention. Mahirap talaga yon. Lagi na lang ba, gano'n, mag-pay attention ako dun sa presence ng Diyos. Mahirap naman talaga yon. Pero alam nyo ba na it can only be performed kapag ka nawala na yung self-importance mo and self-concern mo. That's the only way na makakababad ka na talaga sa presensya ng Diyos. So, hindi to periodic Yung hindi po design ng Diyos yon yung periodic awareness of God's presence. Pag sinabing periodic, Yung kapag church lang, pag prayer meeting lang, tsaka lang present si Lord. ako nung araw, nag-aaral ako pagka may periodic test. Oo, di ba? Minsan, pag meron lang. Paano pag wala? Naalala ko tuloy nung, Oo. Kayo rin ba ganon? Mag-aaral kayo kapag meron ng, yung periodic test ba yan? Bakit kaya natin ginagawa yon? Kasi para fresh pa? Oo, para fresh pa. Periodic, Sa test, parang, exam. Oo nga. Para fresh pa. Pero dito sa atin, wag daw periodic test. Kailangan periodic awareness. laging fresh ang presence ni Lord. Hindi fresh, hindi periodic, all the time. Oo nga. Kaya nga yung kanyang presence, sure as the sunrise, fresh as the morning. Yun ang ibig ko sabihin. So, kailangan magkaroon tayo ng spiritual practice of God's presence palagi. Alam nyo ba, may dalawang question na mag-i-aid sa atin para ma-practice natin yung presence of God. Unang question, where have I met Jesus today? Where have you met Jesus today? Bathroom? Saan mo na-encounter si Lord sa araw na to? Study table? Pwede? Pagdilat ng mata mo, buhay ka pa, kailangan meron tayong mga ganyan na experience every day. Oo. Tapos, para naman makaiwas ka na mamuhay nang wala sa presensya ng Diyos, tatanong mo rin sa sarili mo, where have I missed Jesus today? Saan ko ba na-miss? Ako kahapon, na-miss ko yung pag-attribute ng healing kay Lord. Sa bawang ko di ba? Pero ang totoo kay Lord, yun.
Where have you missed Jesus? Ako doon ko na-miss si Lord kahapon. So, Pagka na-miss mo si Jesus kapag na out of order ka, yan, isa yan. nakapagsalita ka na nag-cause ng hurt sa ibang Yes, tao. oo. Minsan may nakarinig pa. Oo. Oo, yun lang. Tapos, tanungin mo din, ano ba ang nakakatulong para mag-pay attention ako kay Lord? Para mag-pay attention ka kay Lord, anong ginagawa ni Lord sa'yo? Ano ba? Sabi ni Arnold, minimedyahan daw siya. Hindi, may gagawin talaga si Lord sa atin para mag-pay attention tayo. Tandaan mo yun. Para pag nangyari ulit sa'yo yun, alam mo na, naku si Lord, may sinasabi na naman sa akin. Ang nangyayari kasi, gawa tayo ng gawa, hindi natin ninonotice yung mga bagay na yan. Hindi natin nanonotice. Kaya yung choices natin that will bring honor to God. Yung mga pagpapasya kasi, series of choices every day tayo. Sabi ni Brother Michael daw, garlic with presence of God. Sabi ni Sister Vicky naman, mas malakas daw ang prayer ni Pastor kaysa sa bawang. Uy, bigyan ng wag ng jacket. O yun, mga Amen. kapatid. Thank you, Lord. Oh. Be willing, mga kapatid, na mag-adjust ka. Alam nyo ba na walang kasing saya ang nasa presensya ng Diyos? Ang nabasa ko ngang libro noon, yung sa mga may near-death experience na nag-share talaga sa book na yon from all walks of life. Hindi sila magkakakilala, pero iisa sila na sinasabi. Yun yung mga parang namatay na, tapos nabuhay ulit, parang ganon. May mga near-death experience. Iisa ang sinasabi nila. Sabi nilang lahat, pagka daw nasa presence ka ng Diyos, kahit gaano mo daw kamahal yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo na daw gugustuhin balikan. Yun ang kanilang description ng joy in the presence of God. Yung joy daw na yun, na kahit gaano mo kamahal yung asawa mo, dito na lang ako, Lord, dito na lang ako. Ganun daw ang nasa presensya ng Diyos. Kaya nga, in your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare. Yan. Even the creation The glory declare of the presence of God. That shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Yan. So mga kapatid, practice living in the presence of God always. Amen. Hindi periodically. Happy birthday kay Sister Diane Balanggit. Brother Eugene Ochi. Sister Joanna Cruz. Sister Sandra Balester. Anak ni Sister Gemma? 18th birthday ni Sandra. Happy birthday kay Sister Zenny Algaba. Brother Pablo Mendoza and Sister Nika Andante. Happy anniversary naman kay Pastor Simple. Uy! At Sister Jen. Ilang taon na? 28 years Wow. anniversary. Anniversary din pala ni Brother Mario and Sister Lala Encarnacion. Wow! At saka ni Brother Darwin and Sister Mau Datu. Wow! Brother Billy and Sister Jerry. Lalog, nagpalit ng pangalan no? Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary.
anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Gusto ko lang magpasalamat doon sa aking sponsor. Paano to? Mga gulay-gulay, mga dahon-dahon. Ay, di ba, Ezekiel 47, di ba? Pang ano yan? Di ba, pwede ka naman mag-soft drinks, pwede ka mag-juices. To original to. Ano ba yan, laman niya? Ano, nilaga na? Sambong, sili, kung ano-ano. Iba-iba yan. Tanglad, dahon ng ganito, avocado, o yan. Magkano ba tong ganito? Wala bayad to, wala bayad. Ano to? Love gift. Love gift, ano, ha? Kasi meron kasing isang ilang taon na ba siya? 85? 85. 85! Mas malakas pa sa akin. Sabi ko gano'n, kakwento ako kahapon. Tuloy, sabi ko, 85 na talaga. Eh, parang mas malakas pa sa akin sa tingin ko. Sabi ko, brother, oo. Sabi kasi, meron akong mga tanim, ganito, ganyan, ganito. Sabi ko, talaga, oo. Kaya binigyan ka ngayon ng ganyan. Sabi ko, hindi siya nagkukusang bigyan. Kinukwento lang niya, sabi ko, bigyan mo na lang ako. Pero bigyan mo sa akin yung isang malaking lalagyan. Ayan, kaya meron na siya. Hindi, sabi ko, ano lang to ha? Regular to. Hindi, biro lang. Thank you, Lord. Ayan, mag-end na po tayo pag si Pastor ang kasama ninyo. Kahit hanggang mamaya pa. Ito, makakatulong to. Oh, tignan mo. For our repeat new song of the week, Your Word is You, composed by Sister Meredith Cruz. Oh, sige, sa susunod na Lunes uli, iba naman. God bless you all, mga kapatid. We praise you, Lord. Hallelujah. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every time I feel afraid, your word is there to comfort me. Every time I feel tired, your word is there to strengthen me. Every time that I'm in pain, your word is there to ease the pain. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope.
can see música